So, ayan. Napanood nyo na yung steps. And then, kung sa ibang province kayo, malamang by now, nandoon na kayo sa mga bahay-bahay nyo. Like si Mayla sa Mindoro siya umuwi. Tapos doon sa may terminal, hinatid na siya sa Batangas Port, then nag-ferry siya doon. Pagdating niya ng Mindoro, sinalubong sila ng OWA. So, may process lang doon, like pag-register or yung pag-collect ng data. And then, sa Mindoro, kapag mayroon kang barangay letter of acceptance, pwede ka nang umuwi diretso sa bahay nyo. Then, doon mo na i-continue yung 14 days home quarantine na required. Ngayon, sa case ko, taga-Bataan ako. Yung Bataan, nagre-require pa siya ng swab on 5th day na maswab ka sa airport. So, naswab ako ng November 27. Isuswab ulit nila ako dito sa hotel. Pupunta sila sa December 2. So, ngayon, ano ba ngayon? 30. So, 2 days pa. Sa December 2, may pupunta dito. Isuswab niya ako. Then, yung result, according to doon sa may Balanga Elementary School, tinanong ko yung mga nurses, yung result might be out mga 2 to 3 days or maximum 5 days. Kung mabilis at swertehin ako, baka in a day may makuha na akong result. So dito sa Bataan, iba-iba din, dalawa yung testing booth nila, ay parang testing center nila. Pag taga Balanga ka, sa Balanga Elementary School ka dadalhin. Kapag sa ibang municipality ka ng Bataan, basta hindi Balanga, dadalhin kayo sa La Vista Resort. So, doon kayo kukuha na ng information, may mga forms na i-fill sila sa inyo, hihingin yung passport nyo, yung negative certificate, medical certificate galing sa Red Cross na negative kayo sa swab sa airport. And then, ganun din, sasabihin, i-quarantine nila kayo sa hotel. Then, on 5th day, isuswab nila kayo. 5th day from swab sa Manila. So, naka 2 days ako sa Manila, 3 days pa ulit kung quarantine dito sa Bataan. Swab, and then wait for the result. Then, kung negative, pauwiin na nila ako. Then, i-continue ko sa bahay yung 14 days quarantine upon arrival dito sa Bataan. Hindi from Manila. So, 14 days quarantine upon arrival sa Bataan. So, kung nag-arrive ako kahapon 29, so until December 30, naka-home quarantine ako. Ganun po sila. So, sa bus, tinanong ko yung mga drivers kasi sa tagal na nila naghahatid, nalaman na nila yung mga process. Iba-iba per lugar. So, pinakamahigpit kasi yung Bataan. Kasi may nangyaring case dito sa amin na nag-negative siya sa airport. Pagdating niya dito sa Bataan, nag-positive siya. So, naging mahigpit yung process namin. Sa ibang provinces, like kasabay ko yung sa Region 3, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, ano pa ba? Zambales, yun, Olongapo, sila, after nila sa Manila, ihahatid sila nung bus papuntang province nila, i-endorse sila sa OWA. Merong mga parang drop point. So, i-receive sila ng OWA doon. After na makuha yung mga information and all, yung LGU nila, susunduin sila doon sa drop point. Like doon sa Sogo Hotel sa San Fernando, Pampanga, doon binaba lahat ng Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, binaba nila doon. So, sinalubong ng OWA. After ng process sa OWA, susunduin na sila ng LGU nila. So, yung OWA na rin ang ikipag-coordinate sa LGU. Susunduin sila ng kanya-kanya nilang LGU. So, yung isa naman kasabay namin, Zambales siya, ibababa siya sa Subic. Subic doon, then i-receive din siya doon ng OWA. Yung Bulacan, binaba sila sa Santa Rita, Giginto, Bulacan, parang doon. Then, i-receive din sila ng OWA doon, and then may sarili na din silang process. Pero wala na silang swab. After noon, advice lang sila for home quarantine. So, kunan lang silang information, then pwede na silang umuwi. So, sa case namin, Balanga, Bataan, ibang process. So,
May pros and cons naman. So, sa case ko, dahil may kasama akong baby, ang kasama ko sa bahay, 2 anak ko, then yung parents ko, senior sila pareho. So, okay lang din naman sa akin. Kaso ito, kukuhanin niya yung 7 days ng vacation ko. Yung buong process, aabutin ng 7 days. From Manila hanggang dito sa Bataan. So, ano ba yung pwede kong i-suggest? So, simula natin sa simula. From Riyadh Airport, nahirapan kami sa baggage namin. So, naghigpit yung Riyadh, yung King Khalid Airport sa Riyadh ng hand carry. Before, hindi nila kinikilo, yung hand carry pinapadaan lang basta yung parang yung size niya, fit dun sa requirement. So, nung pagdating namin sa King Khalid, nakita namin na kinikilo na. So, strict sila, kailangan 7 kilos. Siguro kung 7.5, 8, minsan pinapadaan. Pero kasi yung luggage ko, yung hand carry ko, ilan ba? 19 kilos. So, yun. Kailangan ko siyang i-check in. So, sa mga pauwi pa lang, gawin nyo na lang eksakto. 7 kilos lang yung hand carry. Then, depende sa ticket nyo, meron kayong check-in luggage na tig to 23 kilos. 1 or 2 pieces. So, yun yung isa. Then, sa plane, so, from Riyadh, plane, hanggang doon sa airport, baka magutom kayo kasi may pila. So, magdala kayo ng food, chips, burger, yung mga handy lang. Para kung magutom kayo, meron kayong kakainin. Ano pa ba? So, yun. Yung mga bit-bit din. Kung may hand carry ka, 2 luggage mo pa, tapos may bag ka, and may paper bag ka, sobrang hirap kasi bibit-bitin mo yung lahat sa pila. Sa buong process. So, medyo mahirap. At ako, meron ka palang luggage na hand carry, tapos meron ka shoulder bag, lalagyan mo ng mga passport, cellphone, then meron ka pang mga plastic, mahirap siya. So, ako ganun yung sa akin, kaya mahirap kasi may mga plastic pa ako. So, iwasan na lang yung ganun ko para mas comfortable ka kasi mahaba yung process. So, kung ano lang, shoulder bag lang, tsaka yung hinihila mo, okay na yun. Kasi kung mamimili ka pa sa duty free sa airport, syempre may mga bit-bit ka, tapos minsan ipa-plastic mo yung tubig na galing sa plane, yung kung ano pa. So, dadami siya. Dami kang dala. So, nahihirapan ako nun. Tapos, sa pagbaba ko ng immigration, after immigration, yung luggage. So, yung luggage, sama-sama na siya, isang bulk, parang isang field ng mga luggage. So, mahirap din hanapin. So, kung naka-box ka, kasi ang daming box. So, kailangan markahan mo siya. Dapat naiiba yung box mo para kahit malayo ka, pagkakita mo, alam mo, box mo na yun. So, yung box ko, nilagyan siya ng husband ko ng lining na silver. So, kahit nilagyan na namin siya ng lining na silver, medyo nahirapan pa rin ako. Yung isang box ko, nakita ko agad, yung isa hindi. So, nagpatulong na lang ako sa officer. So, yan yung isa pa. And then, sa hotel. Sa hotel kasi, doon sa Manila, sa Dusit Thani kami, iba-iba per hotel. Yung hotel ng Dusit Thani, hindi sila nag-aalaw na magpa-deliver ka ng food. Pero pwede ka namang umorder sa kanila. Kaso nga, sa Dusit Thani, yung food nila, parang Thailand ba yun? Thailand food yata. Hindi ako masyadong tapos medyo expensive kasi hotel siya. So, yung sinaserve na food, okay naman, magaganda, masasarap siya. Kaso medyo bitin sa akin kasi malakas akong kumain. Yun. Pero, so, minsan hindi pa maayos yung tulog ko, hindi ako makatulog. Madalas akong magutom. Kaya, yun yung isa. Kung makakapagdala pa kayo sa luggage nyo, sa hand carry nyo ng food, na pwede nyo kainin during the quarantine, habang naghihintay kayo na result, magdala na rin kayo. So ako, binigyan ako ni Myla ng chips niya. So hindi kami din pwede ni Myla magkita, ginawa niya, sinipa niya doon sa room ko. Kasi bawal. Masyadong mahigpit sila. Kapag nag-violate ka sa rule nila, uulitin mo yung process, isaswab ka ulit. So matatagalan ka. So mag-follow na lang tayo sa rules. Excuse me. After nun, kapag, nung na-check ko na yung result, may negative result na ako, bawal ka pa rin lumabas. Kahit may negative result ka na. Kasi sabi ko, may negative result na kami, tinawagan ko si Myla, sabi ko, labas na tayo, bili tayo sa mini stock. So, hindi yun po pwede. Pagbaba mo, pag lumabas ka ng room mo,
sa Dusit Tani, malalak yung room mo. Isang beses ka lang pwedeng pumasok at hindi ka na pwedeng lumabas. So, ganun siya. So, kailangan mo pumunta doon sa reception, ipa-reactivate mo yung card mo, yung key card, saka ka lang ulit makakapasok. So, napagalitan ako ng OWA kasi bawal lumabas. Kaya ako nalaman na bawal pala lumabas kahit may negative result. So, lahat ng transaction through phone. Kapag may negative result ka na, dadial ka lang doon sa required na number, 0, tawag ka lang, mag-inform ka, negative na yung result ko, nag-send na ako ng email and all. And then yon, i-write na nila yung, note na nila yon. Then kinabukasan, ihatid ka na sa province. So, pagdating naman doon sa may terminal, okay din naman, medyo depende rin kasi kung saan kang lugar, pupunuin muna nila yung required number ng passengers bago kayo isakay. So, doon sa sa terminal, meron dong bilihan ng food. So, ako, late ko na siya naisip, bumili ko nung meron na akong bus. So, naghintay pa ng konti yung bus sa akin kasi bumili ako sa Jollibee. Sabi ko, baka magutom ako. Bumili ako, tumakbo ako sa Jollibee. So, dapat pala, bumili na ako habang naghihintay ako ng bus. So, bili na kayo ng food. Meron dong McDonald's, Jollibee, merong yung parang bilihan ng milk tea. So, marami nang mabibili doon sa terminal. Bili na kayo habang naghihintay pa lang kayo ng bus. Para pag sakay nyo, meron kayong food. And then, dito pala, pagdating ko na dito sa Bataan, yung isa ko namang na-encounter, iba-iba kasi, kanya-kanyang hotel. So, akala ko, bawat hotel meron siyang towel, meron toiletries. So, wala ako noon kasi puno yung luggage ko. Sinagad ko yung mga hand carry ko, dala ko ng para sa pampamigay ko, tsaka yung mga padala. So, wala akong toiletries. Akala ko kasi, sa hotel may toiletries. Pero dito sa hotel na ito, dito sa Bataan, wala siyang toiletries, tsaka wala siyang towel. So, sa amin daw yun. So, nagpadala na lang ako sa relatives ko. Pero kung makapagdala kayo ng sarili niyong toiletries, magdala na rin kayo. Ano pa ba? So, habang nandito ako sa quarantine, hindi mo rin sure. Kasi, hindi mo alam kung na-expose ka. Ikaw, negative ka, upon coming, pero, syempre, may mga nakakausap ka sa along the way, sa bus, and all, may mga nahawakan ka. So, lagi kayo magdala ng hand sanitizer or alcohol. From time to time, mag-sanitize kayo. And then, nagtitake ako ng vitamin C every day para malakas yung immune system mo. Kasi pag nagka-symptoms ka, may monitoring sheet sila dito binibigay. Pag nagka-symptoms ka, so baka mamaya magkaroon ka ng problema. So, dapat i-boost pa rin natin yung immune system natin habang nasa quarantine. Then, enough sleep, fluids, and yung sanitation. So, yun lang. Kung may mga questions pa kayo, hindi malinaw sa inyo, or whatsoever, pwede kayong mag-message dito or mag-comment dito sa video. Then, sasagutin ko kayo. Thank you!